magbabalik po dito sa Kaitan in Action. Ate Pia, Kuya Alan, yes o no? Narito po ang unang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong kaibigan na PWD, tapos kasabay ko rin po siyang bumili ng gamot. Ngayon, nung bayaran na, napansin ko na parang mas mura po yung binayaran niya kaysa sa akin. Tapos nung tinanong ko siya kung bakit, sabi niya dahil daw po may PWD ID siya. So tama po ba yung kaibigan ko na may discount po ang mga PWD? Yes or no? Yes. Meron talagang mga discount ang PWD by virtue of a law that Congress passed. So, siguro marami sa atin similar dun sa discount ng senior citizen. Ganon din ang PWD. Again, para ito maging effective para sa ating lahat, we want to be sure that yung mga nangangailangan ay mabigyan ng suporta. Kaya, reminder ko lang din, huwag maaabuso. Second question. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong kamag-anak na PWD at nag-decide mag-apply ng trabaho sa isang call center. Okay naman po yung requirements niya, pasok naman yung mga qualifications niya. Kaso po, ayaw siyang tanggapin dahil PWD siya at kailangan ng special facilities para sa mga kagaya niya. Ang tanong ko po, tama po ba yung call center o yung malalaking kumpanya na hindi mag-hire ng PWD bilang kanilang maging empleyado? Yes or no? Okay? Malinaw na ang sagot ay no. Hindi pwede yon. Hindi pwede mag-discriminate. Ito ang practical na problema. Usually, pag nag-discriminate, for whatever reason, i-discriminate ka sa age, sa gender mo, sa anything. Ang problema, pag hindi inamin ng kumpanya na yun ang dahilan, ba't hindi ka kinuha? Diba? So, kung 100 kayo nag-apply, 10 lang yung kinuha, kasama ka sa 90, pero alam mo, mas magaling ka dun sa isa, mas maganda records mo. But you still have to prove na kaya ka hindi kinuha dahil it's discrimination based on whether it's religion, ganyan. So, that's why, as Ate said kanina, di ba, it has to work kung hindi maabuso, but we all have to help. Right. Salamat po. At may follow-up question po ako. Ayun! Samantalahin ko na. Okay. Since obligado po ang malaking kumpanya na mag-hire ng PWD or maglaan ng posisyon para sa mga PWDs, ang tanong ko naman po, meron po bang kaakibat na benefits or incentives para sa kanila sa pagpapatupad ng ganitong klaseng policy? Yes or no? Yes, merong mga incentives na binibigay para sa mga companies. So one type of incentive is dun sa salaries. Binibigyan, kasi ganito yan, yung salaries na binabayaran ng isang company, lahat yan are deductible as expenses. So, pag ang hinar mo is a PWD, in addition dun sa actual na salary niya, plus 25% pa ang pwede mong idagdag. So, it's really a way of helping the company for, kasi baka it's possible kasi kailangan ng retraining or some accommodations for that employee. So that's why may karagdagang deduction as an incentive. Another one would be also giving an incentive by way of additional deduction pag ang isang company ay nagpatayo ng yung nagpagawa siya ng additional facilities para dun sa PWD. Bibigyan din siya ng additional. So deductible lahat naman yon kasi pag nagpagawa ka, deductible yan. But it's additional 50%. Wow. Yeah. Wow. Good to hear. Thank you po. Maraming salamat. Dahil sa follow-up, ang ating pang-apat na katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong katrabahong PWD na lagi ko pong kasabay mag-commute papuntang opisina. Pero hindi po lahat ng nasakyan naming bus ay may nakalaang upuan para sa PWDs. Required po ba ito sa pampublikong sasakyan? Yes or no? Yes, required ito. At katulad ng sinabi mo, bus, di ba? So yung bus, kailangan talaga may nakalaan na nakalagay for PWD. So I think wala naman excuse kung yan ay bus o train, for example, di ba? Kasi syempre kung let's say jeep, lalo tricycle, di ba? Yung upuan sa loob at sa likod. So medyo obvious yun na, or jeep, pare-pareho naman upuan. And of course, it's just more logical na yung sa dulo is more convenient for the PWD. So, dapat nagkukusa na tayo na pag nakasakay ng jeep, may umurong ka na, pabayaan mo siyang mas komportable. But like sa bus at saka sa train na nag-aagawan, dapat talaga may nakalagay talaga doon. Okay.
Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat. Panglimang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang matanggal agad sa trabaho ang isang empleyado dahil lamang sa nagkaroon po siya ng kapansanan? No. So, if you develop disability or nagkasakit, the mere fact na nandun yung sakit na yon, hindi ka pwedeng tanggalin just because of that. Okay. But, if yung disability mo o yung sakit mo hampers yung precisely yung trabaho mo, yung performance ng work mo, ibang usapan yon. Okay. Thank you po. Katulad ng parati ko pong sinasabi, ang dami-dami ho nating natututunan dito sa yes o no. Yung mga bagay na ang akala natin ay alam na natin ay hindi pa pala alam natin. Yun ang takeaway ho natin dito sa portion na ito. And ako, Kuya Boy, natutunan ko ngayon just listening to our yes or no. Ang dami-dami nating batas, some of them hindi na kailangan kung ginawa na lang natin. Di ba? Kung yung paunahin ang senior, Tama. paunahin ang buntis, to respect yung may disability. Pero ginawan pa natin ng batas kasi precisely nga, hindi natin ginagawa. So, yun din ang natutunan ko ngayon sa simpleng yes or no sa persons with, when dealing with persons with disabilities. Ako gusto ko yung salitang common sense. Minsan nag-aantay pa tayo ng batas, samantala nariyan na, di ba? Ang tamang dapat gawin. Pero may nagsabi, di ba, ang common sense is actually uncommon nowadays. Yeah, that's true. Pero sa ating pagbabalik, hindi ito common sense. Ito'y uncommon prizes. Ika nga. Dahil tayo'y magbibigyan ng regalo sa lahat ng mga members ng ating audience. At merong mga mag-uwi ng 2,000, 3,000, 5,000 at 10,000 pesos. Sa Alan Pia Pig sa pagbabalik na...